'Di ba? Nakakahiya naman doon sa mga congressman na tawag dito, nag-Google ng kanilang oras para malaman ng publiko sila Mary Grace Piatos at kung sino-sino pa ho, mga kababayan. Sasabihin lang, eh, itong mga congressman na kasi na 'to, sunod-sunuran, 'di ba? Sunod-sunuran kay ano, kay pangalan niyan, kay Martin Romualdez, Oh, sandali. Nasaan na ba 'yun? Mhm. Oh, ayan. Okey na, 'no? Sabi dito, Cheese sinagot ni Valeriano sa pahayag na sunod-sunuran kay Romualdez. Ito yung sinabi ni Cheese, oh. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi namin trabaho 'yun. Ayan daw po. Eto tingnan niyo. Ay, si Cheese! At lumabas yan si Cheese, oh. Sila Panelo, talagang maka-Duterte pala si Cheese, mga bossing. Sama-sama sila, oh. Ba't yan lumabas? Oh, dito tayo. Sagot ni Valeriano, mga kababayan, alam ko Maynila ito, Ayan, Manila, 2nd District, no, representative. Never po akong diniktahan ni speaker, no? Bihirang-bihira kaming magkita ni speaker. Never po kaming nagkakausap ng personal. Ikaw talaga, Cheese? Ang tanong sa iyo, forthwith, ano ang masasabi mo doon sa forthwith? Kailangan daw po, agad-agaran, umpisahan yung impeachment trial. Ang sinagot mo, kung sila sunod-sunuran kay Martin Romualdez, hindi po kami ganun. Nasa konstitusyon na kailangan sa lalong madaling panahon, gawin ang impeachment trial. Cheese, parehas lang din ho, mga bossing, no? Parehas lang din po, mga kababayan, sabi 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 ni Honorato. Honorato Villarin, nagbentang ka na naman, boss. Kaya vlog mo, laging fake news. Sandali, papakita ko sa iyo. Papakita ko sa iyo. Sabi ko sa iyo, hindi kami kagaya dito ng mga DDS. Ano ba, yung title lang iniiyak mo? Sasabihin mo, nagbentang ako. Nagbentang ka na naman, boss. Ayan, Cheese, isinusubo ang akap sa Senate presidency. Pinanunuhol daw ho, sabi ng balita. Mamaya pa natin yan. Diyan ka lang, iyak ka muna dyan, no? Hindi pa natin ano yan, ibabalita yan. Tapusin muna natin ito. 'Di ba? Ang tanong lang kay Cheese, paano yung forthwith? Cheese, sabi sa konstitusyon, kailangan sa lalong madaling panahon. Ayun. Ang sagot, kung kayo, mga congressman, sunod-sunuran kayo sa House Speaker ninyo, hindi kami. Tingin ko, sabi ko, hindi ba naintindihan ni Cheese Escudero o ayaw lang hong sabihin, no? Yung kanyang sagot. Kasi nga, mga kababayan, napakadaling intindihin. Napakadaling intindihin. Forthwith, ano ang ibig sabihin ng forthwith? Sa pinakamadaling panahon, sabi ni Kuya Joseph Tutorial, forthwith kay Escudero, 4 months. Ay, hindi. Hindi, ang iniisip ko dito, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, madam, no? Baka lasing lang ho si Cheese. Baka lasing lang ho, mga kababayan, kaya hindi alam o kung ano-ano yung kanyang mga sinasabi, mga boss. Paano natin nasabi yan? Eto, papakita ko ho sa inyo. Baka lasing lang, no? Kasi daw ho, si Cheese Escudero, ayon dito sa balita ng bandera, kailan ba to? July 23. Luma na naman ho, mga kababayan, luma na. July 23, 2015 pa naman, no? Ang paglalasing ni Cheese Escudero. Kapag pala nalalasing si Cheese Escudero, mga bossing, hindi alam, no? At kung ano-ano daw po ang sinasabi. Kaya sabi ko sa isip ko, baka lasing si Cheese Escudero. Kaya kung ano-ano yung sinasabi niya, no? Tanong naman, forthwith, ano sasabihin mo? Ano masasabi mo doon sa forthwith na kailangan sa lalong madaling panahon, ano na yan, i-trial na yan.
kay ano, yun, kay Romualdez. Di ba? Sabi ni Rodman Asuncion, ano ba kinalaman ni Speaker Romualdez? Baka ikaw takot at kailangan sundin si Sara. Oh. Sabi dito sa balita na ito, mga kababayan, ang paglalasing ni Chis Escudero, kapag naging presidente natin si Senator Grace Poe, siguradong ang kanyang magiging number one advisor ay si Chis Escudero daw. No? Baka nga maging vice president pa si Chis. Tingin ko po, eto yung 2028. Kung ano man po yung tatakbuhan ni Chis Escudero sa 2028 election, hindi ko po nakikitang lulusot, mga bossing. No? Hindi. Ulitin natin. Kapag ka senador, lulusot yan. No? Lulusot yan. Lalo na kapag ka nagtagumpay sila na mapahinto yung impeachment ni Inday Sara Duterte. Kasi nandyan yung mga DDS magbabayad sila ng utang na loob kay Chis. Ay, iboto natin si Chis Escudero kasi kung hindi kay Chis, hindi na, impeach sana ang vice-presidente natin. Ganyan yan. Sa Senado. Pero pagka sa vice-presidente o sa pagiging presidente ang tinakbuhan niya sa 2028, nako, mukhang malabo ho, mga kababayan. Mukhang malabo po. Wala namang problema kung si Escudero ang maging advisor ni President Poe dahil si Chis ay masyadong matalino. Ginagamit ang katalinuhan sa ganito. Kay Chis, sabi niya, ang dahilan ng pagtutol ni Miss, hindi, lumakpas na ako Kasi ito, sabi, ang ano na to, yung parents ayaw kay Chis. No, tumututol kay Chis, yung parents ni Heart Evangelista. Ang dahilan ng pagtutol ni Mr. and Mrs. Ong Pauco, yung parents po ni Heart, kay Chis ay ang kanyang kawalan ng galang sa kanila, sanhi ng kalasingan. Baka kailangan na ni Chis na pumasok sa rehab o lumahok sa Alcoholic Anonymous. Si Chis ay mabait, lubhang matalino at magaling magsalita. Okay lang, no, maglasing ka ng maglasing. Pero wag mo naman idamay ang bayang Pilipinas. Ang dami tuloy nating nauungkat. No? Pati yung paglalasing ni Chis nauungkat natin, mga bossing. Hot topic si Chis Di po ba? Hot topic ko, mga kababayan Huwag mo naman ding idamay yung mamamayang Pilipino, no, na humihingi ng kasagutan kung saan napunta ang pondo ng bayan. Kung lasing na lang. Kung manginginom na lang. Huwag nang yung mga desisyon madadamay pa taong bayan. Gusto lang naman naming marinig kung saan napunta ang pondo ng bayan. Di ba? Gusto lang naman naming marinig. Kung sino-sino sila Mary Grace Piatos, kung totoong tao ba talaga or bulsa ng vice-presidente si Mary Grace Piatos. Si Chis ay mabait, lubhang matalino at magaling magsalita ng Ingles at Pilipino. Siya ay isang abogado at graduate ng University of the Philippines. Sayang naman siya kapag nagpatuloy ang kanyang kalasingan. Ano yun? Lasinggero siya. Dear readers, hindi ako nagmamagaling at nagmamalinis. Ako'y may problema rin sa alak noon. Pero noon ako'y lasenggo, hindi naman kasi ako senador o humahawak ng mataas. Kung totoo yung sinasabi at balita nitong sa bandera na si Tulfo din pala ang nagbalita nito. Delikado tayo kay Chis, mga bossing. No?